Okay, nandito na ako ngayon sa papasok actually ng Imperial Palace. Etong naka-blue, siya yung tour guide namin. So, ito yung pinakapasad sa gilid ng typical yan typical na design ng Imperial Palace. Okay guys, welcome back to my channel. By the way, ako ay nasa Marunichi. Galing ako ng Ueno. From Ueno, either mag-Ginza ako o kaya mag-Hibiya. Anyway, nag-Hibiya line na lang ako para makapunta ako dito sa Shinjuku kasi ako ay may official tour para sa Mount Fuji. So, dali lang naman natin. Medyo kalma lang at the same time. Patience, saka sharpness ang utak, makakarating ka rin. Anyway, andito na ako ngayon at ako ay dediretso sa Shinjuku para naman sa aking tour papuntang Mount Fuji at sa iba pang attractions niya nearby. So, I'll keep you posted mamaya kung ano pa mga ganap once na makarating ako. But this time, ako ay nasa train ng Marunichi. So, this is it. I'll keep you posted. Okay guys, welcome back to my channel. This time ako ay nasa Shinjuku. Medyo may konting slide walk na magaganap, but nevertheless, manageable po naman to. So, ako ay atin ng DIY tour dito lang sa meetup namin, group tour to actually ng Shinjuku, Mount Fuji. So kung nagpapalaking pumunta, ang outfit ko actually is naka blazer ako. Ito, nabili ko to sa H&M. And then itong stripes ko na damit, nabili ko naman sa Fukuoka, ukay-ukay. Ito ukay-ukay din, o diba? Bongga, lahat ukay-ukay. Anyway, para makamura, outfit pa naman yan. Ako ay pupunta sa meetup namin sa Mitsu. And then from there, doon na kami magkikita-kita ng mga ka-tourmate ko para naman sa tour namin papuntang Mount Fuji tour. So this is it guys. I'll keep you posted. Medyo malamig ang panahon at talaga namang ayaw paawat, kaya kailangan talaga tatlong saplot sa damit mo. So meron na akong t-shirt, meron pang naka sweatshirt ako, and then naka ganito pa ako, and then naka jacket, and then naka warmer ako kasi kailangan. Pag hindi, good luck sa warmer. So yun guys, medyo malamig-lamig pa rin hanggang ngayon. It's March 14 and this is my 4th day. So 2 araw na lang lilipad na ako. So this is it. I'll keep you posted once I arrive in Shinjuku mismo itself, doon sa meetup. So binabagtas ko ngayon ang Shinjuku. Malaki ang Shinjuku actually. So medyo masalimuot talakaran nito, but nevertheless
Meron naman akong landmark, so madali na lang. So, daming building. Ito popular itong building na to. Ang lakas ang lakas maka-London. Okay, this is it. So, I'll keep you posted once na makarating na ako doon, and then mag-push na yung aming tour. Bye! Okay guys, welcome back to my channel. This time ako ay nasa Sumitomo Banking Corporation or SMBC. Ito ang landmark niya kung saan kung ako ay maghihintay para sa DIY namin. O do it not DIY but tour namin sa Mount Fuji. May mga Pilipino ako nakilala. So nevertheless, ito siya. Ang dami palang grupo ito. So kung nagbabalaki pumunta, agahan nyo lang at hanapin nyo yung pinaka-landmark. And that's it. Matutumbok nyo na. Waiting na lang kami. So 8:30, that's around 8 o'clock. And then we'll wait. And then let's go to Mount Fuji para sa tour. Okay, docs, I'll keep you posted. You're shooting me? Yes. I'm nervous. I cannot say anything. Okay. The third one was a big part with upside down Fuji, but for me, I come here almost 1 month every day, but not yet see once upside down Fuji. Because have to be any condition, all the conditions have to be perfect and cannot have any wind. Okay guys, welcome back to my channel. This time ako ay nasa Expasa. Ito ay parang pinaka stopover para kung gusto mo mag CR and everything dito na. So medyo hilly mountain siya at napakaraming bus. So as expected, and then may sasakyan. So yung iba dito nagtutour na lang. So private tour kumbaga. So this is it. Kung kayo ay nagbabalak pumunta ng what's this? Mount Fuji. Saglitin niyo itong tour na ito. Tour package by the way. So medyo maganda ang weather. The weather is good. And then maraming turista to the exact. So sadyain lang talaga at ikaw yung mag-a-avail ng tour package nang sa ganun hindi ka malate at hindi ka magka-problema. So tara puntahan natin ang ibang ganap dito. So Expasa, may Starbucks coffee kung gusto mag-coffee, and then may pagkain naman dito kung gusto mong lumapok. Ayan siya. This is it. Otherwise, you're good to go kung gusto mong mag-CR. CR lang naman ang katapat dyan. And then, pwede kang kumain at magkape din. So, may mga sundalo. So, most probably baka malapit ito sa base. So, this is it guys. I'll keep you posted na lang kung ano mga ganap. But definitely, ito ay stopover kung nagbabala kayong mag-CR at mag-quick bite lang. Okay? Okay guys, nandito na kami sa first stop ng aming tour. Sa Churito Pagoda kami. So, nilalakad lang namin. Nandun na nauna na sa amin yung aming tour guide. But definitely, madali lang naman makatch up sila kasi mas magandang nandun tayo nasa likod at nagpa-vlog ako. Para at least may idea kayo. So, isa ito sa mga tourist spot na pwede mong puntahan dito sa Tokyo. So first stop ito ng Mount Fuji.
So kung nagbabala kayong pumunta, napakasimple lang. Mag-book kayo na ang Klook, and then that's it. Wala, nandito na kayo. It's easy peasy. So mas madali mo siyang ma-trace kung ikaw ay magigets na ng ng tour. Anyway, ang weather ngayon is slightly mainit. May a touch of konting lamig, but nevertheless warm pa rin naman ang drama. So eto siya guys, feel free to explore the place, and at the same time yung area may train actually, so hindi ko alam kung ano to. I'll try to find out later kung ano. But definitely worth it ito. So this is it. Puntahan ko na lang mamaya ang iba pang the rest of the tourist spot, but definitely we have to follow the tour guide para at least meron kaming idea. Okay docs, see you. Okay guys, welcome back to my channel. This time ako ay nasa bungat ng pagoda. Ito yung sinasabi niyang Torii Gate na pwede mong pagpicturan, but definitely isa ito sa pinaka last phase mo na. For the time being, ang advice daw niya is magka-picture ka sa pinakatuktok. Simulan mo, and then from there saka ka na bumagtas pababa. So napaka-simple, di ba? Ito siya. So feel free to explore the place. Kasama ito sa tour package. Babayaran mo na lang. Ito siya. Medyo masalimuot lang na lakaran, but definitely worth it naman siya. At medyo may konting tirik, diba, nakakaloka. Lovely. So sadyain ito, pero kumalma ka kasi medyo iiko pa tayo ng bonggang-bongga. I'll keep you posted once makarating na ako sa pinakatuktok. Okay, right now nandito na ako sa pinaka middle steps nila. Actually, ang steps pala nito is exactly 397. So kulang-kulang 400. Kumusta naman? Nihingal pa ako. So kung nagbabala kayong pumunta, magbaon ng airport, medyo masalimuot, but definitely worth it siya. Ito siya guys, kasi sabi pinakamaganda raw is magka-picture ka sa taas, saka mo simulan pababa, nang sa ganon mabuo mo lahat, kasi yun naman ang pinaka-spot tumbukin mo yung pinakatuktok, and then sinimulan mo pababa. So I'll keep you posted guys. Pagka nandun ako sa tuktok, hinihingal ako kasi nagbablog ka na, umaakit ka pa ng steps. Kumusta naman? O siya, mamaya na lang uli. Okay guys, nandito ako ngayon sa sa tuktok na mismo ng ng Mount Fuji. So ito siya, namnamin mo, napakaganda. Very surreal ang drama. At saka napaka ganda ng view dito sa taas na ito. Only here in Mount Fuji, dito sa Tokyo, Japan. So kung nagbabala kayong pumunta, saglitin nyo po ang ang Mount Fuji kasi napakaganda ng lugar nito at talagang ma-amaze ka sa beauty ng ng Mount Fuji. And then at the same time, yung nearby niya, mga communities na nasa baba lang mismo ng bulkan. So napakaganda ng Mount Fuji, only here dito sa Tokyo, Japan. Bisitahin nyo po kasi ma-amaze kayo. Ang weather is very very warm, kaya napakaganda at sumilit ng bonggang-bongga ang Mount Fuji dito lang sa Tokyo, Japan.
约去的。Okay guys, nandito ako ngayon sa pagoda naman. So, tapos na tayo kanina sa pictorial. So, makikita mo naman itong spot ng pagoda. So, ang pinaka-perfect shot daw niya nandun sa taas. Tara, puntahan natin. Nevertheless, napakaganda ng shot ng makikita mo rito sa pagoda. Kasi nasa scenic view niya ang mismong Okay guys, welcome back to my channel. This time ako ay nasa almost peak ng Mount Fuji. Nandito pa rin yung view ng iconic na Mount Fuji. So, medyo surreal. Nasa baba kasi kanina napakaraming tao. So, talagang kukuha ka ng spot para makakuha ka ng selfie. But nevertheless, I was able to get a photo shot kasi nakiusap ako sa isang lokal para magpa-take ng photo. Anyway, andito ako ngayon sa pinaka-tip ng Arakoyama. Dito lang sa Mount Fuji. Ang ganda-ganda guys, puntahan ninyo. Very iconic itong lugar na ito. Sadyain ng mga turista, napakaraming pang turista. So, medyo kukuha ka lang ng spot dito, but nevertheless, ito siya guys. Napakaganda. Sadyain nyo. Only here in Mount Fuji, Japan. Okay guys, pababa na ako actually ng Arakoyama. Ang ganda-ganda ng view sa taas and at the same time dito sa baba. Sadyain nyo to siya guys. Napakaganda ng Mount Fuji with the view of this
pagoda. Only here, dito sa Mount Fuji. Although very common naman itong pagoda, but napakaganda niya kasi may effect siya sa sa background ng Mount Fuji. Sasadyain mo na lang talaga. Ang daming turista. Anyway, nakaschedule lang naman kami, so bababa na ako para at least makakuha na ako ng spot. Ang ganda-ganda. Once again, feel free to explore the Mount Fuji dito lang sa Arakuyama. Sadyain siya guys, at napakaganda ng lugar. Bababa na tayo para at least makakuha na tayo ng spot doon naman sa kabila. Okay, I'll keep you posted, but nevertheless, last glance dito sa Mount Fuji. Wala, last na eh. Okay guys, meron palang Shimuyoshida Station. So, siguro ito yung pagka magti-train ka or magdi-DIY ka, dito ka papasok. So, yung mga yan, gusto mo mag-DIY. So, itong lugar na para sa iyo. Marami kang babayaran na yan. Meron silang top-in, meron silang babayaran na ito. Ito yung oras nila. Kawaguchi ko. Ayan. Tapos, and then, may pricing. Ito yung entry. Ito yung sa IC. And then, dito ka naman magbabayad. Ayan. So, sa area na yan. Anyway, ito siya guys. Ang area ng station dito sa baba mismo ng Mount Fuji. Kung nagbabala ka mag-DIY, saglitin mo ito. Okay guys, welcome back to my channel. This time ako ay nasa Lake Kawaguchi. So, sadyain ito ng mga turista. After mo mag Mount Fuji, pwede kang tumuloy dito kasi part yan ng tourist. So, kung medyo relaxing ang ang drama mo,
pumunta ka dito sa Lake Kawaguchi. Ang ganda niya. Sabi nila, makikita mo raw ang upside down ng ng Mount Fuji, but it seems to me na parang hindi, kasi hindi kalma ang ang tubig. So most probably hindi ka makakakuha ng ng iconic na upside down ng Fuji. But nevertheless, ito yung pinaka-perfect at pinaka-malapit na spot para to get a closer look with Mount Fuji. So kung nagbabalak kayong pumunta at sadyain ito, isama ito sa itinerary nyo, ang Lake Kawaguchi, na kasama siya sa Mount Fuji package. Only at Klook. So this is it. Try to remember itong Lake Kawaguchi na dali nyo sa inyong itinerary. Napakaganda po. At maraming turista. Ito, Sandamakmak. Ikaw na lang bahalang mag-emote. But nevertheless, this is it, ang Lake Kawaguchi, fronting the Mount Fuji. Okay guys, welcome back to my channel. This time ako ay nasa gilid ng Lake Kawaguchi. Medyo siya, medyo mainit na slight, na at the same time medyo siya, mahangin, but nevertheless manageable naman yung weather. So kung nagbabalak kayong pumunta, saglitin nyo ito kasi itong bubungan sa inyo. Diba napakaganda ng iconic Mount Fuji, only here at what's this, Lake Kawaguchi. Yung Lake Kawaguchi pinuntahan ko kanina, hindi naman siya masyadong visible sa upside down ng ng Mount Fuji. So ang perfect talaga dyan is yung dal ang weather patay, so makikita mo yung upside down ng Mount Fuji. Nevertheless, ito ang Lake Kawaguchi. Fronting me is the Mount Fuji. And then nasa likod naman niya itong restaurant, cafeteria, na famous for souvenir shops, and at the same time pwede kang bumili ng mga pasalubong, and then mayroon kang kakainan dito, may konting garden. Plus, kung gusto mong kumain, pwede mong kumain dito sa taas, kasi nandyan yung aking tour guide at yung mga ibang grupo ko. So this is it guys, ang Lake Kawaguchi fronting Mount Fuji, dito lang sa Tokyo, Japan.